Mercy pala. That's How mercy saw me. Was broken and so lost. Mercy looked past all. The justice of God. So what I have done, but mercy saw me through the sand. What I was, and what I could be. That's how mercy saw me. Tayo po natin tatayo, minsan pa, habang hinunta ni Pastor. Yes, beautiful. Glory. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Though I was broken and so lost, mercy looked past. Stop. Amen. Psalms chapter 45, verse 7. Umihiling ng panalangin ng aking hipag na si Oli. Ipag-pray natin ang kanyang asawa dahil siya po ay may dengue. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Sherwin. So, kung mabanggit nyo sa prayer mamaya, ay appreciate po natin ng gusto yun. Psalms 45, verse 7. Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Nabasa tayo ng ilang quotation ng ating propeta and then tayo po ay upo. Dito sa message na God keeps His word, sabi niya, oh, we're anointed with the oil of gladness. Oh, we're anointed with the oil of gladness. I said, not oil out of your body. Nothing can come out of your body that can do you any good. And the whole armor of God is supernatural. What is the armor of God? Love, joy. Remember now, isa sa mga sandata na supernatural na binagkaloob ng Diyos sa atin ay ang kagalakan. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience, faith, nothing. So all the natural work is done as the sacrifice of Christ. We just believe it. It's by faith. Nothing you have to see, nothing you have to feel. You got to believe it. Jesus never did say, did you see it? Did you feel it? He said, did you believe it? Did you believe it? Isa pang quotation bago tayo umupo. Sa Message na Expectation, 1961, sabi niya, take away my sins, O Lamb of God, I come. Take away my sins. O Lamb of God, I come. I come confessing my wrongs.
I come confessing my errors. I confess that I'm not worthy to live. But Lord, let me live for Him that died for me. Let me forsake all the things of the world, that I might be found in Him, a true servant. Bless this church, Father, as we hum this song to You in grateful hearts, singing it from our hearts. You said, making melody in our hearts of gladness, because the oil of God's gladness is poured out in our souls. Gusto kong pamagatan ng ating, actually this is the unseen world of the supernatural part 5. Ang ating subtitle ay Anointed with the Oil of Gladness. Anointed with the Oil of Gladness. Tayong lahat ay yumuko. Miling tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin, kagaya ng sabi ng aming propeta sa kanyang panalangin na aming kinuot kani-kanina lang, dalangin po namin, Panginoon, ay buhos mo ang langis ng kagalakan sa kalipunang ito, Ama. At kaya mo, Panginoon, na aming mapagtanto, Lord, kung ano ang mga inilaan mo para sa amin bilang mga mananampalataya. Kaya mo, Panginoon, na ang tunay na kahulugan ng pagkapahid na ito ay aming ma-realize, Lord, sa aming buhay. At kaya mong, Panginoon, kami ay maging daluyan ng langis na ito. Kung paano ikaw ay pinahiran, ikaw ang aming ulo, ikaw ang ulo ng iglesia. At sabi sa Biblia, Lord, si Aaron ay binuhusan ng langis sa kanyang ulo. At ito ay umagos sa kanyang balbas hanggang sa laylayan ng kanyang damit. Mangyari nawa, Panginoon, na pagkatapos na ikaw ay mapahiran ng langis, ng higit kesa sa aming lahat, na ang langis na yun ay padaluyin mo sa buong katawan, Panginoon. At habang ito'y dumadaloy, Panginoon, ang bawat membro ay nagiging daluyan, nagiging instrumento para ito'y maipasa sa iba, maipasa pababa, through all the generations, Lord, na, Panginoon, may mga mananampalatayang, Lord, na pahiran ng iyong banal na Espiritu, sila ay naging mga instrumento ng pagpapasa ng kagalakan, Lord. Hanggang sa huling panahon, Lord, there'll be, Lord, a group of people na magiging dahilan, Lord, ng kalubusan, ng kagalakan, ng mga banal at mga pinili mo, Lord. Dahil, Lord, kami ang magdadala sa buong katawan, Lord, doon sa kaluwalhatian, sa isang rapture, Lord. At yung salitang rapture mismo, Lord, ay larawan ng isang dakilang kagalakan kung saan, Lord, ang lahat ng kagalakan na natikman ng mga believers sa lahat ng panahon ay iipunin sa araw na yon. At kami, Panginoon, ay papasok sa dakilang kagalakang iyon. Hallelujah. Babangunin lahat ng mga patay kay Kristo at papasok kami sa kagalakan mo, Ama. Help us, Father, to see it now. Be with your servant as you anoint me with that same oil of gladness this evening. In the name of the Lord Jesus Christ, nawa ang bibig ko ay maging bibig ng kagalakan, bibig ng pag-asa, Lord, bibig ng, O Lord, kaaliwan, Panginoon, para sa mga anak mong naririto, para sa iyong kapurihan. Ito po aming dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Tayo lahat na marino magsupo. Anointed with the oil of gladness. Dito sa binasa natin, makikita natin na sinabi dito sa Psalms 45 ng ating Panginoong Jesucristo, because this scripture is pertaining to Him, God, thy God. Dito nga nalilito yung mga Trinitarian at saka yung ibang mga message believers. Kaya merong na-come up sa doktrina na merong dalawang Panginoon, di ba? But actually, this is God prophesying about His becoming flesh. God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. So meron sinasabi dito na siya'y pinahiran ng higit kesa dun sa kanyang mga kasama, fellows. Kung i-click natin yung salitang fellows dito, ang ibig sabihin nun ay, associate, fellow, worshipers, companion. So ang ating Panginoon, this is talata, ay sinasabing merong mga kasama. Meron siyang companions.
Meron siyang mga kasamang worshipers. Hallelujah. Tandaan nyo, ang ating Panginoong Kristo ay naging panganay sa maraming magkakapatid. That's why siya ay fellow natin. Tayo ay fellows niya. Naintindihan niyo ba? Tayo ay magkakapatid. Siya ay naging tao at siya ay naging panganay nating lahat. At siya mismo sa katawang lupa niya ay sumamba sa Diyos. Hallelujah. Kaya siya ay kasama nating nananambahan sa Diyos. At ang sabi pa sa Hebrews, hindi ko maalala exactly kung saan, pero ang sabi, siya ay umaawit sa kalagitnaan ng kongregasyon. Kasama ng mga banal. Ang Espiritu niya ay nangunguna sa awitan. Ang Espiritu niya ay nangunguna sa pagsamba. Can you say amen? And I say, kaya tayo nakakasamba ngayon dahil yung Espiritu ng pagsamba ay dumaloy mula sa Kanya papunta sa atin. So siya ay pinahira ng higit kaysa sa Kanyang mga kasama. Now, itong langis ng kagalakan ay walang iba kundi ang pagbaba ng banal na Espiritu sa ating Panginoon. Tinawag itong pahid ng banal na Espiritu. Unction of the Holy Ghost na binanggit sa 1 John chapter 2, if I'm not mistaken, ni John. At sa Acts chapter 10 verse 38, ang sabi, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Sa Isaiah chapter 61, alam natin, yung scripture na yun, na kinote niya sa Luke chapter 4, sabi, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me. So wala nang duda na yung pahid, yung langis na yun ay tumutukoy sa Espiritu Santo na bumaba at nanahan sa ating Panginoon. Now, ito ay tinawag na langis ng kagalakan. Titignan natin bakit naging langis ng kagalakan ito sa ating Panginoong Jesucristo. And then, pagkatapos sa ibabaling natin sa ating mga sarili, kung paanong gumagana itong pagkapahid ng langis na ito ng kagalakan sa ating mga buhay. Gusto ko ibigay niyo sa akin ang inyong undivided attention para wala kayong mamiss na anumang nais na ipaabot ng ating Panginoon ngayong gabi. Alright. So ating tingnan ng mabuti ang pagkapahid nito sa ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, gusto kong pansinin nyo na yung langis ng kagalakan ay tila hindi mo maikonekta sa ating Panginoon dahil siya sa Biblia, nung siya ay nandito, ay tinawag na man of sorrows and acquainted with grief. Paano siyang napahiran ng langis ng kagalakan samantalang siya ay tinawag na lalaking, paano pagkakasabi sa Tagalog? Lalaking sanay sa kapanglawan. Diba? Bihasa sa kalungkutan, something like that. He was a man of sorrows dahil siya ay sinugo para magbata ng kasalanan ng buong daigdig. Siya ay sinugo para mamatay para sa ating kasalanan at kanyang batayin ang parusa ng ating kapayapaan sa kanyang sariling balikat. So yung kanyang pinakalayunin sa pagkakasugo rito ay tila ba dapat magdulot ng kapanglawan at kalungkutan. He was bearing the sickness of the people. Di ba? Siya ang nagdala ng lahat ng kapanglawan ng mga taong nakasalubong niya habang siya ay naglalakad dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Pagka may kamatayan, amen, he felt the sorrow of death. Para matulungan niya ang tao, kailangan maramdaman niya ang kapanglawan nila, ang hirap nila, ang dusa nila. So, bilang tao na Diyos, can you say amen? Amen, lahat ng iyon ay kanyang naramdaman. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, meron siyang pahid ng langis ng kagalakan. Ito yung paradox doon na gusto ko makita nyo. He was a man of sorrow, acquainted with grief, but he was anointed with the oil of gladness. At ang sabi dito, above all his fellows. Paano kaya ito? Anong ibig sabihin nun? Naniniwala ko na walang tao na nakaranas ng singlalim
at singdakilang kagalakan na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil, isipin nyo, ano ba ang pinagmumula ng kagalakan? Kagaya ng ating naipangaral minsan, eternal life is living for others. At when you live for others, may kaakibat yan na kagalakan. Ang kagandahang loob, ang pagiging mabait, ang pagiging matulungin, ay mayroong kaakibat na kagalakan. Hindi ko alam kung naranasan niyo yun. Kung hindi niyo pa naranasan, hindi kayo tumutulong siguro. O hindi kayo nagmamabuting loob sa iba. Amen? Meron kung ano kapag ikaw ay nakatulong. Pag nakita mong napaigi mo yung buhay ng iyong kapatid, meron kung anong kagalakan na hindi ka maipaliwanag. Kaya pwede natin sabihin, sinong mas hihigit sa ating Panginoong Jesucristo kung yan ang pag-uusapan sa pagdanas ng kagalakan? Samantalang siya, ang buhay niya, ibinigay niya sa ating lahat. Hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili. Puno ng pagkakawang gawa ang kanyang buhay. Kaya, pwede kong sabihin, ganon din naman ang kagalakan niya ay sobra-sobra o napakadakila dahil dun sa kanyang pagiging matulungin. At pagbibigay niya ng kanyang buhay para sa iba, yun ay nagdulot ng kagalakang hindi pa nararanasan ng sino man sa atin. Dahil wala pang sino mang nabuhay ng katulad nung kay Kristo. Amen? Sa ating mga sariling paraan, maaaring makapamuhay tayo ng hawig dun sa kanyang ginawang buhay. Pero para sabihin natin na napantayan natin yung klase ng pamumuhay ni Kristo sa ganung magnitude ng pagsasakripisyo, walang makapagsasabi sa atin na nagawa natin yun. That's why we can also say, higit niyang naranasan yung kagalakan kaysa sa ating lahat. Alright, merong tatlong bagay akong gusto ipakita sa inyo sa pagtalakay natin ng pahid ng langis ng kagalakan ito sa ating Panginoon sa Kristo. Una, ang kagalakang ito ay nasa kanyang gawa, sa kanyang mga gawa nung nandito siya. Sa Isaiah chapter 40 verse 8, bago pa siya magkatawang tao, ay nasabi na ang bagay na ito tungkol sa kanya. Lo, I come in the volume of the book, it is written of me, I delight to do thy will, O God. When you say delight, yan ay may kagalakan. Nagagalak mong gawin ang isang bagay when you delight in doing it. Ikaw ay nalulugod, di ba? Pag ikaw ay nalulugod, ikaw ay merong nararanasang kagalakan. At ang sabi dito tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, I delight to do thy will, O God. So ang kagalakan pala ng ating Panginoon ay ang pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama. Alright. At nung siya ay magkatawang tao, bago pa siya mapahirang sa harap ng publiko ng banal na Espiritu, para siya ay formally i-ordain bilang Mesiyas, para siya ay magpasimula dun sa kanyang pagiging Mesiyas, the Anointed One, ay makikita nyo na bilang 12 years old na bata, 12-year-old boy, ay siya'y nagnasa na gawin ang negosyo ng Ama. If you remember, nasumpungan siya sa templo, hinahanap siya ng mga magulang. Amen. At saan siya nakita? Akala kasama siya umuwi. Amen. Pagdating nila doon sa kanilang lugar, wala si Jesus. At binalikan nila sa Jerusalem, makita nila sa templo, nakikipagtalakayan doon sa mga scholar ng templo. At sabi ng kanyang nanay, naku, ikaw naman anak, pinahirapan mo kami ng iyong ama. At sinaway siya ni Kristo doon mismo. Sabi ni Brother Branham, the word always corrects the error of the day. Dahil inaangkin ni Maria na anak niya si Jesus, sa ibang salitang sinasabi niya, tatay mo si Jose, kaya anak kita. Pero sabi ni Jesus, kung ako ay anak ni Jose at ako ay anak mo, dapat nandun ako sa carpentry shop. Hindi mo ba nalalaman na ako ay dapat nang gumawa ng gawa ng aking ama? Amen. What's that? Pagka ikaw ay excited sa isang bagay,
Di ba? Hindi ka mapakali. Gusto mong gawin na eh. Pag meron kang pinakaabang-abangan na isang bagay, hindi ka makapaghintay. Why? Because it was spoken of him, I delight to do thy will. Bago pa siya ipanganak, yun na ang laman ng kanyang puso na masunod ang kalooban ng Ama. Kaya nga kahit pa hindi pa napapanahon, amen, nandun na yung excitement, mababanaag mo na sa kanyang buhay. Gusto niya nang magpasimula doon sa negosyo ng kanyang Ama. I must be about my Father's business. Why? Because he was delighting in the work that the Father has entrusted him to do. Hallelujah. At nung siya ay mapahiran formally, alam natin kung anong nangyari. Praise God, pagkatapos nun siya ay nag-ayuno for 40 days and 40 nights. At sa John chapter 4, makikita niyo yung sumunod na eksena. Amen? Ang sabi sa chapter 4, siya ay labis na napagod sa kanyang paglalakbay. Think of it now, kakagaling niya lang sa 40 days and 40 nights of fasting. Ngayon, umpisa na siya sa negosyo ng Ama. Sa gawain ng Ama. At nasumpong niya isang babae sa balon. At dito sa tagpong ito, pinabili niya ng pagkain ng kanyang mga disipulos. Bakit? Kasi pagod na siya, galing pa siya sa fasting, gutom na siya physically as a man. Kaya sabi niya, bumili kayo ng makakain natin. Yung mga disipulos, sumayo. At tiyempo naman na dumating yung babae. And I say, alam niya na darating yung babae. Sabi niya, he must needs to go to Samaria. Amen? Sadyang pinuntahan niya yung babae. Why? Isa yun sa negosyo. Isa yun sa trabaho ng Ama. Amen? Na ipanumbalik, tubusin ang mga dati ng sa Ama. Alam niyang merong seed doon sa balon. Kaya pumunta siya ron. Kahit gano'n na siya kapagod, kahit gano'n siya kagutom. Amen? At sa madaling salita, amen, nalugod siya doon sa kanyang ginagawa. Kahit na pagod siya, sayang-saya siya. Dahil yung babae ay tumanggap sa pagliligtas na kanyang inaalok. Tumanggap doon sa tubig na kanyang pinaiinom. At dumating yung kanyang mga disipulos. At pagkatapos niyang idil yung babae pumaroon sa syudad, pinatutuo ang karanasan niya kay Kristo. Amen. At ang mga disipulos narito na, dala-dala yung pagkain na sabi, Panginoon, kumain ka na. Ang sabi natin, Panginoon, meron akong pagkain na hindi nyo alam. John chapter 4, verse 30 to 34. Pwede ba nating basahin? But he said unto them, I have meat to eat that you know not of. Verse 33, therefore said the disciples one to another, had any man brought him aught to eat? Meron man nagdala ng tinapay sa kanya, ba't ganyan siya pinabili niya tayo ng tinapay eh. Pagkatapos sasabihin niya, meron akong pagkain na hindi niyo alam. Meron akong tinapay. Parang sinasabi niya, may tinago akong tinapay. Secret. At nilinaw niya sa verse 34. Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Amen. Mas mahalaga yung spiritual na pagkain ko kaysa doon sa physical na pagkain ko. Wala akong pakialam kung gaano kasarap yung binili niyong pagkain. Gusto kong malaman nyo na ang tunay na pagkain nagbibigay ng kaluguran sa akin ay ang tuparin ng kalooban ng aking Ama at tapusin ito. Hallelujah. So may intention siyang tapusin, hindi siya ningas kugon. Nang galing magsimula pero walang intensyon na tapusin. Kagalakan niya na natutupad yung kalooban ng Ama sa kanyang buhay at kagalakan niya na ito ay matapos. Pag sinabi mong, ang pagkain ko, ano man ang kinakain mo, yun kinalulugdan mo. Sino ba dito ang kumakain ng hindi nasisiyahan? Wala siguro, di ba? Praise the Lord. Sinabi ito, pag sinabi, ano ba pagkain ng aso nyo? Ay, pagkain ng aso namin, di dog food. Ano pagkain ng baboy nyo? Di kaming baboy. Ang pagkain ng manok nyo, di feeds. Di sabihin yun yung gusto-gusto nilang kainin eh. Masaya sila pagka pinakain yung aso namin. Amen? Pagka iniwan namin ng ilang araw, kaya maghapon. Diba? Pagka dumating kami, alam niya, may dala kaming pagkain o kami ang magpapakain sa kanya, kaya nagwawala na yun, tuwang-tuwa na yun. Bakit? Kakain na naman siya. So sabi natin, Panginoon, ang pagkain ko ay ang tuparin, kalooban ng aking Ama. At ito ay tapusin. Hallelujah.
At ganoon na lamang ang kagalakan niya sa pagtupad ng kalooban ng Ama na kanyang kinamuhian yung ideya na siya ay malihis doon sa katuparan nun. Kinamuhian niya anumang bagay na hadlang sa kanya para hindi niya maabot yung dulo ng kanyang gampanin, which, kung inyong isipin, ay isang kahindik-hindik na katapusan. Dahil sa dulo ay dadanas siya ng kamatayan na higit na masakit kaysa sa dinanas ng sinumang tao. Siya may bibigay sa mga kamay ng masasama, ipapako sa krus. Amen. At hilalantad sa hayag na kahihiyan. Isipin niyo kung anong dinanas ng ating Panginoon. Alam niya lahat yun. Alam niya lahat yun. At he was telling that to the disciples. Kaya narito na si Pedro. Itong intermitidong ito. Sabi niya, Panginoon, hindi ako papayag. Sa ibabaw ng aking bangkay, Lord. Hindi ako papayag na gawin nila yan sa iyo. Ganun na lamang ang kagalakan ni Jesus na harapin yung kamatayan yun. Nang sabi niya kay Pedro, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Bakit? Binilang niya na si Satanas yun. Si Pedro na nagsasalita ay si Satanas actually na humahad lang para matupad niya ang kalooban ng Ama. At hindi siya makapapayag. Dahil yun ang kanyang kagalakan, tapusin ang kanyang tungkulin. Hallelujah! Na anumang paghadlang, amen, alam niyang gawa ni Satanas. Hallelujah! At nung siya ay malapit ng pumanik, ang sabi sa Luke chapter 10, verse 21, o Luke chapter 9, verse 51, I should say, I'm sorry. Ang sabi, Luke chapter 9, 51, and he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Nung malapit na siyang pumanik, ay tinutok niya na yung kanyang mukha sa Jerusalem. Amen? As a man, may apprehension siya, alam niyang masakit. Pero as the Son of Man, na may atas na gawin yung tungkuling yun, siya ay excited na, hindi na niya inayaan na anumang bagay ang mag-distract sa kanya dun sa pagkatupad nun. Kaya tinutok niya ang kanyang mukha. Steadfastly. Steadfastly. Pag sinabi steadfastly, amen, walang makakakilos sa kanya. Amen. Bakit? Kasi alam niya na pagpunta niya doon, matutupad na ang dakilang layunin ng kanyang pagparito. So, he was full of joy habang ginagawa niya yung kanyang tungkulin. Sa ganung paraan siya pinahiran ng langis ng kagalakan. Nasusundan niyo ba ako? Habang ginagawa niya yung kanyang tungkulin, siya ay punong-puno ng kagalakan. Para siyang yung tabernakulo ng lumang tipan. Yung tabernakulo, kung maalala niyo itsura, ang mga tabing noon, ang mga kortina, ay yari sa balat ng hayop. At kung, I can imagine, winiwisikan nila ng dugo every now and then. Larawan yun ng kapanglawan, ng kamatayan. Ang daming hayop ang namatay. Para yung mga tabing na maging ganun ang itsura. So yun ay parang malungkot na eksena. Pero sa likod noon, nandoon ang Shekinah glory. Ang pinakadahilan ng kagalakan, ng lakas na meron ng Israel para magpatuloy. Ang pinakadahilan ng kagalakan ng kanilang paglilingkod ay nandoon sa likod ng tabernakulo, sa likod ng mga tabing na yun. At ating Panginoon ay larawan ng tabernakulo, kaysa nung narito siya, yung kanyang panlabas na tao ay para bang puro dusa na lang dinanas. Puro kapanglawan, puro rejection. Amen, puro persecution at lahat. Pero sa likod noon ay nandoon ang presensya ng Diyos. Meron silang hindi nakikitang kagalakan. Kaya hindi may paliwanag ng marami. Ganon siya, ganon ang kanyang buhay. Pero siya ay nagdadala ng kagalakan at kaaliwan sa lahat ng mga taong nakakasalubong niya nung siya ay nandito sa ibabaw ng lupa.
Amen. Because sa loob niya ay may pahid siya ng kagalakan. Hallelujah. Dahil kung hindi totoo yun, I don't believe. Amen. Ang mga bata ay magkakatipon sa paligid niya. Kung isang lalaki o isang tao ay walang daladalang kasiyahan at kagalakan, amen, tignan mo kung yan ay lapitan ng mga bata. Pero makita natin, sa Biblia, si Jesus ay willing-willing sa kanya yung mga bata na sila ay kanyang kinakarga pa nga. Amen? At nilalaro, inaaliw. Bakit? Siya ay lalaki na merong kagalakan na ibinibigay na hindi kagaya ng kagalakan na ibinibigay ng sanlibutan. That's why, nung narito siya, sabi niya, joy I give unto you, peace I give unto you, love I give unto you. Not like the world gives, I give unto you. Amen? Ang sabi niya, Panginoon, sa 17:17, hallelujah, sabi niya, Lord, hayaan mo ang kagalakang ito ay mapa sa kanila din naman, doon sa mga tumanggap sa aking salita. Gusto niya ibahagi. So meron siya kagalakan. Sa kabila ng kanyang ginagampanan, may kagalakan siya. Gusto ko unahan ang aking sarili. Sasadyain ko na kung siya ay pinahiran ng langis, tayo din naman ay pinahiran ng langis dahil yung langis ay tumakbo sa buong katawan. At kayo ay miyembro ng katawan yun. Ibig sabihin nun, dapat magkaroon yun ng kaparehong epekto sa atin. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ngayon, pero hindi maipintang mukha mo, wala kang kasaya-saya sa iyong ginagawa, hindi ka pa napapahira ng Espiritu Santo. Wala ka pang Espiritu Santo. Amen. Sa tuwirang pangungusap. Amen. Hindi mo pa natatanggap ang Espiritu Santo ng Diyos. Dahil kung natanggap mo yon, ay magiging masaya ka sa iyong paglilingkod. Kahit gano'ng kalaki ang responsibilidad na naiatang sa iyo, kahit gano'ng kahirap ang ministry na nasa iyo ngayon, gagampanan mo yan ng may kagalakan because it's the same anointing that was upon the priest. Upon the head. Dumali lang ito sa iyo. Kaya ang sabi sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Praise the Lord. Nitingnan ko yung mga mukha, tingnan ko kung masaya kayo. Sa gabing ito. Sana nakikita nyo ang sayang meron ako. Sa gabing ito. Kabila ng init, kabila ng pawis. Pagtakaltak ng aking pawis, meron akong kagalakan na hindi ko maipaliwanag sa inyo. Amen. Masaya ako sa likod ng pulpito. Sa pagtupad ng tungkulin na pinagkatiwala ni Lord sa akin. Dahil natumbok ko kung ano yung gusto niyang gawin ko. Kaya kahit anong hirap, kagalakan kong tuparin ang bagay na ito. Amen. Kaya kung ikaw, amen, may ginagawa ka, dinisip mo na yan ang ministry mo, pero wala kang kasaya-saya, baka hindi yan ang tama mong lugar. Pagka yan, ang tama mong lugar, papahiran ka niya ng langis ng kagalakan habang ginagawa mo yan. Amen. At katulad ng ating Panginoon, tila ba tayo'y mga tao ng kalumbayan at kalungkutan? Sa paningin ng mga mababaw tumingin. Yung mga taong hindi pa, tawag dito, na-initiate doon sa supernatural. They're not able to look beyond what the sea can see. The eyes can see, I should say. Diba? Hindi pa sila makatingin dun sa unseen world of supernatural. Kaya yun lang nakikita nila. Kawawa naman sila. Mga walang pangarap. Kita mo mga itsura. Amen. Mga losyang at magkakamukha na sila para silang pare-parehong mga lola. Amen? Praise the Lord. Para wala na silang ginawa kundi mag-service
Hindi sila nagpa-party, hindi sila nanonood ng sine, hindi sila nagiinuman, hindi man lang nagso-social drinking. Diba? Ano nang klase ng buhay meron sila? Pero sa isang banda, hindi nila maintindihan kung bakit sa totoo lang ay meron silang kagalakan na hindi maipaliwanag. At magkaminsan, kasi kapitbahay ako ng church nila eh. Naku, yung nagsisigawan, nag-aawitan ng malakas, may naglulundagan pa. Meron pa tumatayo habang nangangaral yung preacher. Bakit? Inaapawan ng kanilang kopa. Sabi ni David, Thou hast anointed my head and my cup runneth over. Ibig sabihin noon, umaapaw ang kagalakan. Anong magagawa mo? Amen. Praise the Lord. Hindi mo maintindihan bakit kaya ko itong gawin. But it's not me. Ang sabi nga ni Brother Branham, dun sa bukal na nagbababbling. Amen. Sabi niya, hindi dahil sa uminom yung usa sa akin, yung ibon sa akin. At hindi ako ito. Ang sabi niya, ito ay yung nandun sa loob ko, may kung anong puwersa na nasa loob ko na nagpapabulwak. Hallelujah. Praise the Lord. Pero gusto ko ikumpara niyo yung kagalakan niyo ngayon sa ating Panginoon. At yung kalungkutan niyo for a while. Pagka may mga panahon tayo na magaang lang yung ating pasanin di ba? Salamat dahil meron ganyan din panahon. Pinapahinga tayo ni Lord sa mga kabigatan minsan. At pagka ganun, ito yung panahon na mayroon tayong extra energy para minsan siguro maglulundag, di ba? Minsan napapasayaw sa galak at napapahalakak tayo. Pag magpuri tayo, ang lakas-lakas. Bakit? Kasi medyo magaang yung aking dinadala ngayon eh. At dahil doon, meron akong extra joy. Kasi yung joy natin, pambalanse yan doon sa mga hirap na dinadanas natin. Di ba? O kung ganyan ang inyong hirap na dinadanas ngayon, pagkatapos meron kayong ganyang joy, edi ganyan, may sobra pang ganyan. Di ba? O, itong portion na ito, katapat ng inyong hirap at pagdurusa, ay binibigay ni Lord para hindi kayo masiraan ng ulo. Yun ang, amen, pangbalanse. Diba? Praise the Lord. Bakit nasisira ng ulo iba? Bakit tumatalon sa building? Bakit nagpapatiwakal? Kasi walang joy. Walang katapat na joy. Kayo, sobra-sobra pa yung joy nyo. May mga panahon na sobra. Konti lang ang problema nyo ngayon. Parang pinagpala kayo ngayon. Marami kayong mga tinatangkiling, marami kayong kaibigan. May mga panahon na ganyan. Parang gulong na umiikot. Kaya meron kayong extra, kaya sarap nyo magpuri, sarap nyo kumanta, palagi kayong special song, nagtatatakburon at dito, amen, may buong kagalakan kasi may extra kayo eh. Pero kung ang lungkot nyo at pakikipagbakan nyo ay ganyang kalaki, pagkatapos ang kagalakan nyo, ganyan din kalaki, pantay lang, yung manatili kang matino, ay patunay din yun na merong kagalakang taglay. Merong kagalakang taglay. Yung mapasan mo ngayong kabigatan na hindi ka lumulubog, ay patunay na meron kang kagalakan. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Kung paano merong nagtatatakbo at lahat, ikaw yung manatili kang steady sa kabila ng matinding pagsubok. Hallelujah! Ay patunay din na merong kagalakan na hindi nila nakikita. Kalmado ka pa rin. Hindi ka pa rin napapagabang, hindi ka pa rin natitigatig, handa ka pa rin magbigay ng kaaliwan dun sa ibang nalulungkot. Bakit? Dahil merong kang pahid ng langis ng kagalakan. Malalim na pahid.
Alright. Ngayon, tingnan niyo ito. Ikumpara niyo yung hirap niyo at pagdurusa niyo sa hirap at pagdurusang dinanas ng ating Panginoon. At hindi lang yun, ang ating Panginoon, alam niya ang kanyang dadanasin. Ano kaya kung pinaalam ni Lord sa inyo? Ang lahat ng dadanasin niyo simula nung tumanggap kayo sa mensahe. Nandito pa kaya kayo? Ibig sabihin, dadanasin ko yun. Hindi ko kaya, Lord. Hindi lang, ito pa. Sa ganitong date, ganito dadanasin. Hindi lang yan. Isang linggo lang pagkatapos siya, ito ang mangyayari sa'yo. Pagkatapos siya, ito ang mangyayari sa'yo. Ito mangyayari sa'yo. Ito pa. You will be overwhelmed. Malaman mo lahat, di ba? Kaya lang tayo nakaraos kasi, di ba? We live one day at a time. At merong sariwang biyaya na binabot si Lord para sa araw na yung kinagigisnan. Kaya hindi pinalam ni Lord sa inyo ang mga dadanasin nyo kaagad. Baka hindi nyo kayanin. Pero tingnan nyo ang kanyang kalagayan. Alam niya, kinikwento na niya sa iba kung anong dadanasin niya. At kakailanganin niya ng matinding supply ng kagalakan para manatili siyang matino. Para manatili siyang matatag at magawa niyang harapin yung kanyang hinaharap, yung dulo ng kanyang ministry. Naintindihan niyo ba ako? Kaya nga, hindi siya nagpakita ng malabis na kagalakan, di ba? Yung katulad ni David na siya ay nagtatumbling sa harap ng arko, di ba? Dahil binalik yung arko sa Jerusalem. Hallelujah. Walang ganong eksena. Wala kayo nakita kay Jesus na humalakak siya. Di ba? At naglulundag at nagsasayaw sa tuwa. Meron siyang tahimik na kagalakang taglay. Dahil, bakit? Kasi sa grabing bigat na dala-dala niya. Ibig sabihin nun, kung walang nakapantay sa kanyang kabigatang dinala sa ating lahat, yung pinaka nahirapan ng Kristiyano, ikumpara mo dun sa dinanas sa ating bayan, wala pa rin. Wala pa rin. Ang ibig sabihin nun, kaya maintindihan natin yung scripture kanina na siya'y pinahiran ng higit kesa sa kanyang mga kapatid o kanyang mga kasama. Bakit? Kasi hindi tayo nagdala ng ganong klaseng kabigatan buong buhay natin. Siya'y kailangang pahiran ng higit ng langis ng kagalakang ito para magawa niya yung pasanin at harapin ng may kagalakan pa rin siya. Hallelujah. So, ang kagalakan niya, yung langis na yung nakita sa kanyang gawa, at pwede ko sabihin, ang kagalakang yun ay taglay niya lalo na pagkatapos niyang gawin yung dapat niyang gawin. Diba? Kung ikaw ay nasisiyahan doon sa ginagawa mo, habang ginagawa mo, di lalo na pag natapos mo. Diba? Kung tuwa ka, tinitignan mo yung gawa mo. Diba? Yung masterpiece mo sa wakas. Tapos, ganda. Ganda kinalabasan. Ganda. Isipin niyo kung anong kagalakan ng ating Panginoon nung matapos niya ang kanyang tungkulin dito sa ibabaw ng lupa. Nawanda dun sa krus. Ay nagawa niya sabi, it is finished! It is finished! Kaya nang hinukayok ang kanyang ulo at kanyang sinuko ang kanyang Espiritu Sama. Amen. At sa kanyang mga parabola, ay meron siyang parabolang sinabi na, sabi niya, yung pastor na merong 100 tupa, remember? At nung wala yung isa, hinanap niya. At nung makuha niya yun, nung mahanap niya, ang sabi, nagtawag siya ng kasiyahan. Nagtawag siya ng pista, nagtawag siya ng kasiyahan. Bakit? Yun ay sumisimbolo sa pagkatapos niya ng kanyang redemption's work. Kung siya ay nasisiyahan doon sa babae, isang babae na bumalik, at yung mga anghel ay nagdiriwang sa isang kaluluwa na nagbabalik loob sa ating Panginoon. Ano kaya nararamdaman ng Diyos pagka lahat ng kanyang pinili, lahat ng kanyang binhi, ay natipon na lahat?
Yung dahilan ng pagkamatay niya sa krus. Dahilan ng sakripisyo niya at lahat ng ginawa niya ngayon ay natipon na lahat sa kanyang kaharian. Anong kagalakan? That's why meron siya mga parabola tungkol dun sa binigyan ng mga talento. Diba? Yung 5, nakatanggap ng 5 sa 2. Anong sabi niya? Pumasok kayo sa kagalakan ng Panginoon. Bakit? Yun ay isang parabola pagpapatunay na sa katapusan ng pagtubos ng ating Panginoon, meron kung anong daigdig ng kagalakan. Oh, hallelujah! Sana gumana yung spiritual eyes. Hindi ko may paliwanag sa inyo. Pero anong kagalakan yung naghihintay sa atin? Papasukin natin. Dahil yung kagalakan yun ay pinahid sa ating Panginoon. Lalo na nung matapos niyang kanyang trabaho, matapos nung mabuksan ng mga tatak. Hallelujah! At ang lahat ng mga pangalan ay natawag na. Isipin niyo anong nararamdaman ng ating Panginoon. O anong maramdaman niya pag nakita niya nakaupo na kayo sa inyong mga trono ng paghusga. At kayo nakadamit na puti na. At bumalik na sa inyong kabataan. And he would be admiring his work. Kung siya'y nasiyahan sa paggawa ng kanyang katubusan, lalo siyang masisiyahan pagkatapos niyang gawin ang katubusan. Hallelujah! Hindi niyo alam kung anong aabutin niyo. Kaya sabi ni Pablo, hindi pwedeng ikumpara. Ang mga kapigatian nating dinadanas dito. Mga pagsubok na kailangan nyo. Ang pakikipagbaka natin, hindi pwede ikumpara sa kalalatian na naghihintay sa atin. Hallelujah! The oil of gladness will be all over you then. Hallelujah! Alright, so siya'y pinahiran para sa kanyang gawa at pagkatapos ng kanyang gawa, kumuha siya ng grabing kagalakan doon sa natapos niyang gawa. Amen. Sa bawat anak niya na lumalapit, ganun na lamang ang kanyang kagalakan. And siya ay may pahid ng kagalakan dahil siya mismo, ang pangalan niya at ang kanyang gawa ay source ng kagalakan nating lahat. Sino hindi nagagalak pag nababanggit ang pangalang Jesus? Ang pagkabigkas lang sa kanyang pangalan ay nagdudulot na ng kagalakan. Nung i-anunsyo ang kanyang kapanganakan, amen, napuno ng awitan ng kalangitan. Ganon din ang ibabaw ng lupa. Bakit siya'y magdadala ng kagalakan sa ibabaw ng lupa? Ang pangalan niya, nung bigkasin, amen, ni Maria, yung pinagdadala ni Elizabeth na hindi gumagalaw, ilang buwan na, 6 na buwan na, at siya'y nag-aalala na baka patay yung aking anak. Nung marinig yung pangalan ni Jesus, ay naglulundag doon sa kanyang sinapupunan. Siya ang pinagmumula ng pangalan niya ay nagdudulot ng kagalakan na hindi mo maintindihan, hindi mo maipaliwanag. Hallelujah! Kung di ba naman siya ang source ng kagalakan? Abay, praise God! Pagka ikaw ay inaagasan ng 12 taong ng dugo at nagasta mo na lahat ng pera mo sa pagpapagamot, pagkatapos ay nahipo mo lang ilaylahin ng kanyang damit at bigla kang gumaling. Magala ka kaya? Amen? Magala ka kaya kung ikaw ay anak noong manyak dun sa Gadara? Nung yung tatay mo ay magbalik sa tamang katinuhan at bumalik sa bahay nyo at tinipong kayong lahat at niyakap kayo at sinabi magmula ngayon, babawi ako mga anak. Tapos na ang inyong pagdurusa. Iba na itong tatay na kasama nyo ngayon. No wonder siya ang pinagmumulan ng kagalakan. Hindi ka kaya magalak pagkatapos ng mabulag buong buhay mo ay merong dumura sa iyo. At biglang nabuksan ang iyong mga mata. Amen?
Hindi kaya magalak yung nagpuprosesyon. Nung sila'y merong daladalang binatilyong patay na nasa kabao at pagkatapos nakasalubong ng ating Panginoon. At ito'y binangon niya habang sila'y papunta na sa cemetery. Hallelujah! Hindi ka kaya magalak. Amen. Makita mo ang mga mahal mo sa buhay na unti-unting lumalapit sa ating Panginoon. Hindi kaya magalak ang isang pastor na makita ang larawan ni Kristo na unti-unting nagkakaitsura sa buhay ng mga bagong tanggap sa iglesia. Unti-unting nababanag sa kanilang buhay yung kabanalan, katangian ni Kristo. At nakikita mong lumalago sila. Amen. Ito yung nagdudulot ng di kawasang kagalakan sa isang lingkod ng Diyos. Wala akong ibang amen, kinagagalak kaysa doon sa makita ko ang aking mga anak na nagsisilakad sa katotohanan. Kaya nga, pag inaawit natin at tungkol sa Kanya, meron tayong kagalakan. Amen, masaya ako doon sa mansyon na pangako niya. Masaya ako doon sa bagong katawan na pangako niya. Masaya ako sa iba pang mga pangako niya na sinabi niya masusumpungan ko doon sa kabilang buhay. Pero alam niyo, ang hahanapin ko, hindi yung mansyon, hindi yung corona. Siya ang una kong gustong makita. Yung pinako, yung sinipat sa tagiliran para sa akin. Siya ang gusto kong lapitan. Siya ang unang gusto kong makita dahil walang papantay sa kagalakan. Na idudulot nun. Hindi kayang pantayan nun. Hindi kayang pantayan yun ng corona ko, ng mansion ko. Amen. Ano pa mang masusubukan ko dun sa langit. Ang makita siya. Huwag ibigay na sa akin ng hindi mapapantay ang kagalakan. Amen. Hindi ka pwedeng malapit sa Kanya nang hindi ka magagalak. Hindi pwedeng pumarito ang Kanyang presensya na hindi ka maaliw. Kaya sabi sa Biblia, siya'y magiging mang-aaliw niyo. Hindi ka pwedeng pahiran ng mabangong pabango. Yung pabango nilang yung langis na yun, mabango yun. Pinapahid dun sa mga saserdote. Abay, special na pamahid yun. Na napakabango. Hindi maaring mapahiran ka noon. Ang isang saserdote, pagkatapos siya ay napalapit sa iyo nang hindi mo naamoy. I say tonight, kung kayo'y sensitibo at ang Diyos, si Kristo ay naririto na may pahid ng langis ng kagalakan. Ni mari hindi kayo mapuno ng pag-asa. Ni mari hindi kayo mapuno ng kagalakan. Ni mari hindi kayo matuwa. Kahit ano pang lungkot, kahit ano pang kabigatan nyo, hindi mari hindi kayo mapangiti. Hindi mari hindi kayo mapakanta. Hindi mari hindi kayo makapagtaas ng kamay. Hallelujah! Mananalangin tayo. Amen. Habang nananalangin tayo, amen, langapin nyo ang mabangong amoy ng langis ng kagalakan ay pinahid ng ating mga. Hindi nyo kailangang maging negatibo sa inyong panalangin. Manalangin kayo na may pananampalataya. Hindi kanya pababayaan. Sasamahan kanya. Siya ang pinagmumula ng kagalakan mo. Siya ang pahid. Siya ang espiritu. Amen, na narito ngayon. Ibigay ng kalakasan sa iyo. Ibigay ng kakayahan sa iyo. Para madala mo lahat ng dalahin at kabigatan mo sa buhay. Amen. Lapit tayo sa Kanya ngayong gabi sa isang panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father. You are worthy, Lord. Jesus, we love you.
Thank you, Father. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, oh Father. Yes, Father. Amen. Ulitin natin. Yes, Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Wala kang katulad, O Diyos, na di nagmamali. Kaya mapahanila, maaali sa iyong biyaya, kaluwag at dihan. Wala kang You are anointed above all thy fellows. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Kaya nga nakakaaliw ka rin, Panginoon. Gagawa mo umaliw, Lord, sa iyong mga anak. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Ay natin tumaya, maginamit natin. Kalinga at katapatan, wala kang katulad, O Diyos. awa na pagiging sa iwa, Lubusan ka na ang iyong pangunawa sa iyong katwiran at kabanalan. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pangako at kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Galak na di napapagod. Yun ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Mapawi ng lahat ko, agam-agam sa iyong papuri at karangalan. Wala kang katulad, O Diyos. Glory, hallelujah. Thank you, Lord. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pangako at kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Gala! Gala! Di napaparang umapawi ng lahat kong
agam-agam papuri at karangalan. Wala kang katulad, O Diyos. Pinapaparang kumakawi ng lahat ko, agam-agam sa'yo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for the oil of gladness. Buhos mo ito, Ama, sa iyong mga anak. Katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. So tawagan si Brother Joseph Tiksay. Tapusin natin gawain sa pamagitan ng isang panalangin. Brother Joseph. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Help us, Lord, Lord. sa iyong papuri, Ama, at karangalan, dahil ikaw ay karapat-dapat. O Lord God, anong pakiramdam, Panginoon, ang aming nararamdaman sa iyong banal na presensya. Marami pong salamat, O Lord God, sa gabing ito, O Lord. Dahil ikaw, Panginoon, ay laging nagtatapat. At anumang, Panginoon, ang pagkukulang ng iyong mga anak, ikaw ay laging nandoon upang, Lord, punuin ang lahat ng mga bagay na iyon. O Lord God, anong kagalakan, Panginoon, mayroon, O Lord God, ang iyong mga anak, Panginoon, kung lalo na, Panginoon, na makita ng aming mga mata, Oh, yes. na aming nagagawa ang iyong kalooban. Siya nga. Sa pamamagitan namin, dumadaloy ang anointing na iyon, O Lord God, na nagmumula sa iyo. Kaya, Ama, narito po ang bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, O Lord God. Ipahid mo, Panginoon, ang iyong anointing, ang iyong pagpahid, Ama, upang, Lord, lumabas ang mga kaloob ng bawat isa. Makilala ka, makita ka, Diyos na buhay, sa pamamagitan ng iyong mga anak. Oh, marami pong salamat, O Lord God. Marami pong salamat, O Lord Jesus, O Lord. Ayaw naming matapos ang ganitong presensya, Panginoon. Lord, dapat ikaw po ang nagpapahintulot, O Lord God. Meron pa kaming dapat gawin. Gawin namin ang sakdal na kalooban ng aming Ama. Oh Lord God, mangyari po, Ama, sa bawat isa sa amin, ayon sa iyong sakdal na kalooban lamang. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod na ginagamit sa aming pastor, O Lord God, na hindi nagsasawa. Pahiran mo pa siya, Panginoon, ng higit na langis, O God, upang maging kalakasan ng bawat isa. At dumaloy, Panginoon, O Lord God, sa pamamagitan niya, Panginoon, dumaloy, O God, sa bawat isa na makakapakinig, sa bawat isa na makikinabang, O Lord God, at may pahayag ang katotohanan ng iyong salita. Marami pong salamat, Lord God. Minsan pa, Panginoon, kami po yung magkakahiwa-hiwalay datapot. Oh, ang God. kagalakang ito'y mananatili sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Lord God. Hallelujah, sumayon lahat ng karangalan, papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Panalangin ko na kayo maging instrumento ng kagalakan sa inyong paghayo. Ingatan kayo ng ating Panginoon. Amen. Galak na di mapaparang habang nagkakamayan tayo. Galak na di mapaparang pawi ang lahat kong agam-agam. Ang papuri, wala kang katulad. Paparang mapawi ng lahat kong agam-agam. Mga nanay, mga Sunday school teachers, may meeting po tayo bukas. Teachers, waiting po tayo pagkatapos.